Sabi rito, CIDG pinag-aaralan ng kaso laban sa mga nananawagan ng pag-aklas. Ha? Gwapo nung isang vlogger na kasama mo kanina. Oo, may tsura yon. Sabi ni TP, mukhang sa personal daw, mukhang mamahalin daw yung pabango. Alam, may vlogger sa mukhang mamahalin yung pabango eh. Sabi. Mukhang mabango siya. Mukhang inamoy-amoy ni TP to si Boss Mark eh. Oh, eto sabi dito no. Sabi ni General Browner, CIDG pinag-aaralan kaso laban sa mga nananawagan ng pag-aklas. Oh, yan ah. Pinag-aaralan ng Criminal Investigation and Detection Group ang kasong maaaring isampa sa mga retired general na nananawagan ng pag-aklas laban sa gobyerno ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner. Sa isang panayam kay Browner, sinabi nito na hindi lang ang mga retiradong general, kundi pati ang lahat ng individual na nananawagan ng kudita sa administrasyong Marcos Jr. Ang panawagan o galit ng dating general, ng mga dating general at ilang mga personalidad at individual ay dahil sa controversial na flood control project ng DPWH, mga kontraktor at ilang opisyal ng pamahalaan. Ayan, nananawagan din si Browner na tigilan ang mga ganitong panawagan dahil hindi naman ito makakatulong sa kabuti ng bansa. Mismong siya galit sa katiwalaan, subalit ang AFP ay solido at professional sa kabila ng ingay ninyo. Yan ang pagkakasabi ni General Browner. Nilinaw din niya na hindi sila kontra sa pag-aaklas ng mga retiradong general, subalit wag naman sanang silang mag-aya sa ibang aklas laban sa gobyerno. Hindi, tama rin naman parang general ka, no? Sundalo ka dati ka naglilingkod. Tapos ngayon sumasahod ka pa ng pension mo. Sumasahod ka pa ng pension pagdating dyan dahil dati ka nga sundalo. Buwis pa rin ng mga mamamayan. Ngayon, mananawagan ka na mag-aklas. Tinatawagan mo yung mga current, na mga generals, yung mga sundalo, para mag-aklas. Parang, syempre kung ang pangunahin mong tungkulin is protektahan yung bansa. Siyempre, tapos reporting ka sa commander-in-chief mo. 'Di ba? Oh, ang dami diyan. Si Pokis, yung maraming si General Pokis, plural kasi 'yon. 'Di ba? Kung isa lang, alam nyo na, 'di ba? Madami. Oh, kaya General Pokis. 'Di ba? Madami din may yung isang baliw dati na hindi din naman general, yung may tama sa utak. 'Di ba? Si idol ni Boss Mark Ramos, si Dado. Isa 'yan. 'Di ba? PM Mayor. Ngayon, nung sinasabing kakasuhan or pinag-iisipan kung babawian ba ng pension, sigawan naman to mga DDS. Ano sabi ng mga DDS? Sinisikil nyo ang karapatan namin ng freedom of speech. Naku, kung nananawagan ka ng mag-aklas, medyo iba na yan. Iba na yung datingan yan. Hindi na yan freedom of speech. Lagpas ka na sa freedom of speech. Lalo na't meron kang impluwensya, dahil dati kang general, dati kang sundalo. Meron ka pa rin kahit papaano konting boses. Naalala ko nung kung saan in-interview ko nung unang beses si Senator Antonio Trillanes, Doon sa ang pagkakasabi niya is although maliit yung bilang niyan, wala pa sa borderline ng posibleng maka-apekto, malaking factor kung tatawid yan dun sa borderline ng
kung maka-impluwensya, makakuha ng momentum, diyan nagsisimula, no, yung mga hunta. Eh paano kung sumangayon si Magalong? Si Magalong na naman. Hindi, di ba kasi kaya ko naman nasabi, eto, no, merong yung mga pagpupulong ng mga general na kung saan I think si ano rin si Colonel or si Kirubin, General Kirubin. 'Di ba? Ano sabi niya? Oh, nagkakaroon talaga ng meeting. Meron talagang meeting. Oh, ang tumatanggi lang naman na may meeting si Magalong eh. Siya lang naman talaga. Siya sabi niya wala daw. Eh meron na nga umamin, sabi ni Kirubin. 'Di ba? Merong ang panawagan niya nga doon sa mga general, tutuloy pa ba naman natin 'yan? 'Di ba? Not verbatim pero sabi niya ilang taon na lang si PBBM. Maganda naman ang ginagawa na. Siguro sabi niya sa isip niya pero hindi niya sinabi. Pero sabi niya, yung iba sa atin, okay naman, sumasahod. Kung makukulong pa tayo niya. Di ba? May takot. Kaso, hindi natuloy eh. Pero merong isang general na dating general, no, na kamakailangan involved pala sa tokhang, itago na lang natin sa pangalang Magalong. He entertained the idea na posible. Sabi niya, I like that idea. Sabi niya dun sa mga grupo na kung saan yun nga yung bumubuo ng junta. Kaya ako talaga every time na magkakaroon tayo ng kudita, statistics shows and data shows na talagang bumababa, no? Yung mga ekonomiya natin, syempre babagsak yan, turismo, di ba? Sayang naman yung pinagpaguran ng, let's say, wag na si PBBM, sayang yung pinagpaguran ng current na presidente. Well, siguro naman wala namang presidente na gusto ipahamak yung bansa nila. 'Di ba? Meron siguro gustong pumatay ng kapwa nila na ng kapwa nila Pilipino. Pag napabigtang ang adik, pinapatay na. Pero sa tingin ko naman meron naman sa puso niya na kung saan gusto niyang maging maunlad yung Pilipinas. Pagkatapos niyang makapamulsa. Wala pa rin lusot no? Oy, pang 120 like daw si Boss Mark. Oy, yung mga dyan like lang po kayo. Kasi baka mag-like pa yung iba. Unahan nyo na po sila. No? Ayan. So, maganda pa rin naman yung balita dahil ay yung status ngayon ng AFP, lalo na merong ang pagkakasabi ni General Browner is talagang solid pa rin ang AFP para kay PBBM, no? 'Di ba? Nilinaw din nga ni General Browner na hindi sila kontra sa pag-aklas, pero wag daw at ikukulong kayo. Sabi ko 'yon. No? Solid pa rin talaga sila para kay PBBM at syempre sa konstitusyon at sa mga mamamayang Pilipino. Swerte natin. No, at talagang si General Browner ay still in sync with the commander-in-chief, which is the president. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan.